Ako po si Eugene, empleyado ng isang fast food restaurant dito sa amin. Assistant manager na po ako ngayon at sa hinaharap, balak ko rin na umakyat pa ng pwesto at maging manager ng isang branch pa namin. Noong high school pa lang ako, may naranasan akong talaga namang nagbigay sa akin ng trauma sa mga santo. Hanggang ngayon, makakita lang ako ng santo sa simbahan o kahit sa bahay, nakakaramdam na ako ng kaba. Ewan ko ba kung bakit hindi maalis-alis yung takot sa akin kahit halos 15 years na rin ang lumipas simula noon. Nangyari yun siguro mga 2008. Summer kaya walang pasok. Dumalaw kami sa bahay nila Lola sa may Antipolo. Malaki yung bahay ni Lola doon. Siya na lang nag-iisang nakatira doon kasi nga 2 years nang patay si Lolo. Akala nga namin malulungkot si Lola matapos mamatay ni Lolo. Pero himalang naging mas masayahin si Lola. Sabi niya, nahanap niya na raw kasi ang tungkulin niya sa buhay, ang maglingkod sa Diyos. So nang nag-stay kami doon ng ilang araw, nakita ko yung napakaraming koleksyon ni Lola ng mga ribultong santo. Mga Mama Mary, Jesus Christ, Nazareno, at marami pang may iba-ibang hugis at laki. Tuwing gabi, nagro-rosaryo rin kami bago matulog. Yung kwartong tinutulugan ko din, may malaking bintana sa kaliwa. Lagi yung nakabukas kasi wala raw electric fan si Lola. Isa sa mga napansin ko sa ilang araw na pagtulog doon, gabi-gabi na lang, may 3 lalaking naglalakad sa bakuran, doon mismo sa tapat ng bintana ko. Mahaba yung mga damit nila. Isang beses, nagbukas ako ng flashlight at nakita ko yung itsura nung nasa unahang lalaki. Nang tutukan ko siya ng flashlight, di man lang siya lumingon sa direksyon ko. Dadaan sila, mabagal ang mga lakad. Tapos ilang minuto, babalik din ulit. Nung una syempre, hindi ako natakot. Kasi mukha naman silang mababait na lalaki. At saka sabi ni Lola, baka raw mga ngaso na gabi ko maghanap ng mga hayop na uhulihin nila. Kaya hinayaan ko na lang. Lumipas ang 1 linggo. Kinagabihan nung huling araw namin, matapos ang hapunan, kinuwento sa amin ni Lola yung pinakamahal raw ng mga santo na nabili niya sa Maynila sa halagang 100,000. Gustong makita ni Papa yung mga santo, kaya sinamahan kami ni Lola sa basement kung saan nakatago yung mga ribulto. Habang naglalakad kami paibaba, parang nakakaramdam na ako na hindi ko magugustuhan yung makikita namin doon sa basement. Manghang-mangha si Papa doon sa mga santo. Pero ako naman, gulat na gulat ako kasi yung mga santo kamukhang kamukha nung mga lalaki na naglalakad sa labas ng bintana ko tuwing gabi. Kasing laki rin nila yung mga lalaki, parehong kulay ng damit. Agad akong tumakbo paakyat kasi nanginginig na yung mga tuhod ko sa sobrang takot na nararamdaman. Kinagabihan nun, hindi talaga ako natulog sa kama ko. Nakitulog ako katabi ni Lola. Nagpalusot na lang ako na gusto ko siyang makatabi para hindi ko siya mamiss pag umuwi na kami. Hindi na kami nakadalaw ulit pa doon sa bahay kasi namatay din kalaunan si Lola. Pinagbili yung bahay at lupa at dinonate naman sa simbahan lahat ng mga santo na nasa bahay. Hanggang ngayon talaga, kapag nakakita ako ng mga santo, naaalala ko ulit yung mga ribulto ni Lola sa basement. Magandang araw sa mga kapasta natin na walang sawang nakikinig sa channel. Maging ako rin po ay matagal na ring fan nitong channel nyo. Isa ito sa mga stress reliever ko, lalo na kapag nagpapahinga ako galing sa trabaho. Dati na rin akong nakapag-submit dito ng sarili kong story. Kaya ngayon, susubok po ulit ako ng ibang story. Ako po si Ronel, taxi driver for 5 years na rin. Naniniwala ba kayo sa malas?
Ako po, oo. May nangyari kasi sa pamilya ko noong 15 anyos pa lang ako. Noon kasi, sa Bicol pa kami nakatira. Umuupa lamang kami noon kasi nga hindi pa kaya ni Papa na kumuha ng sarili naming bahay at lupa. Hindi sapat yung sahod niya. Kahit papagsamahin yung sweldo nila pareho ni Mama, ay sapat lang para sa gastos namin buwan-buwan. Religious po sila Mama at Papa. Pareho silang lumaki sa mga Katolikong pamilya. Kaya naipasa rin sa amin ang pagiging religious nila. Linggo-linggo kami kung magsimba, umulan man o umaraw. Isang araw, galing si Mama sa palengke. Umuwi siya na may bitbit na kwadradong kahon. Nanonood kami noon. Iniligay niya sa mesa sa sala yung kahon tapos binuksan. Santo yung laman ng kahon. Isang maliit na rebulto ng isang santong hindi ko alam kung saan ginaya. Sabi sa amin ni Mama, nabili niya lang daw yun sa halagang 200. Paano ko ba i-describe yung santo? Ganito po. Kasi sobrang nakripihan talaga ako nung makita ko yung santo. Wala naman akong phobia sa mga rebulto. Pero nang makita ko yung dala ni Mama, nakaramdam ako ng kung anong takot. Inilagay ni Mama yung santo sa mesa katabi ng TV namin. Yan na po ang simula ng mga kamalasan namin sa buhay. Una, si Papa natanggal sa trabaho niya, kaya ilang buwan din kaming umasa sa sahod lang ni Mama. Sumubok si Papa noon na magtinda ng mga inihaw sa kabilang kanto. Pero parang laging may kung anong sumasabotahe sa kanya. Laging nasisira yung mga gamit niya sa ihawan doon. Yung service niyang tricycle, laging tumitirik. Lagi nang nag-aaway noon sila Mama at Papa. Dalawa kami magkapatid. Si Kuya, isang beses nadisgrasya sa pagbibisikleta sa may highway. Nabangga siya ng isang namamasadang jeepney. Hindi naman siya napuruhan, pero ilang araw pa rin siyang na-confine sa ospital dahil sa nangyari. Ako ang nakapansin na habang tumatagal, habang bumabagsak yung buhay namin, ay parang nag-iiba yung mukha ng santo sa sala namin. Para bang lumalaki yung ngiti niya sa mukha. Kahit yung kapatid ko, sumang-ayon sa akin. Pero si Mama, nagalit. Huwag ko raw bastusin yung banal na santo. Napatunayan lang siguro namin na may kakaiba nga doon sa santo nang masunog ang bahay namin. Nakahiga ako noon sa kwarto nang maamoy ko yung usok galing kusina. Lumabas agad ako. Tinawag ko si Mama. Lumabas din siya sa kwarto at pareho naming nakita na palaki na ng palaki yung apoy. Kabilang nung dalawa ang nasa bahay, kaya agad kaming tumakbo palabas. Pagdating ko sa sala, itinuro ko kay Mama yung pwesto ng santo. Walang nakalagay doon, na imposible kasi sino naman ang kukuha ng santong yun doon sa pwesto niya. Natupok yung bahay naming nirerentahan. May insurance naman yun, kaya hindi gaanong nalugi yung may-ari. Kinabukasan, nang mag-imbestiga yung mga fireman na rumisponde, isa sa mga nakita nila ay yung santong binili ni Mama na nawala sa may sala. Nakapagtataka raw na kahit natupok yung buong bahay namin, hindi man lang nasunog yung santo. Sabi nung mga nakahanap, nakita raw nila yun doon sa kusina kung saan nagsimula yung sunog. Nagkatinginan kami ni Mama. Pareho agad ang naisip namin. Kung ako po ang tatanungin ninyo, naniniwala ako na yung santong yun mismo ang may gawa ng sunog na yun. Kasi napaka-imposibleng ibang tao yung may gawa nun. Tinapon namin yung santo sa ilog kung saan wala nang ibang makakahanap pa dito. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ko. Ako na kasi ang nahihiya sa mga bagay na nagawa ko noon na hindi ako proud na nagawa ko. Umaabot talaga siguro tayo sa punto ng buhay natin kung saan
May mga ginagawa tayo na hindi natin pinag-iisipan at ikinapapahamak natin. Pero sa ngayon, maayos na rin naman ang buhay ko. Nagbago na ako at proud akong sabihin na nalampasan ko na ang yugtong yon ng buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Aaron. Noong nasa kolehiyo ako, masasabi ko na pariwara na ang buhay ko. Hindi ako pumapasok sa mga subjects ko. Lahat ng baon ko, ginagastos ko sa bagong tuklas na bisyo, droga. Siguro dahil na rin sa impluwensya ng mga kabarkada ko, kaya ako nalulong sa masamang droga. Halos araw-araw noon may session kami sa bahay nung kaklase ko na addict rin tulad ko. Umabot pa sa puntong binibenta ko na yung mga gamit namin sa bahay para lang may pangdagdag ako sa panggastos sa bisyo. Third year college, nalaman nila mama ang ginagawa ko. Kaya naman, pinalayas nila ako sa bahay. Imbis na magbagong buhay, mas lalong tumindi yung pagiging addict ko noon. Isang beses, katatapos lang ng session namin, nang marinig namin sa labas ang prosesyon na galing sa simbahan. Tumayo ako, sumilip sa bintana at hinintay yung papadaan na prosesyon. Habang dumadaan yung prosesyon, napansin ko na para bang may kakaiba sa mga nakikita ko. Parang lumilingon sa akin yung bawat dumarang santo na nasa karo. Nakakagulat kasi nakangiti pa sila habang lumilingon sa akin. Yung huling santo sa parada, si San Jose, bigla na lamang bumaba doon sa karo niya. Naglakad palapit sa akin, tapos sinakal ako sa leeg. Ramdam na ramdam ko yung marmol niyang kamay sa leeg ko na halos mawalan ako ng hininga sa pagkakasakal niya. Nagpagulong-gulong ako sa sahig hanggang sa isa kong kabarkada sinigawan ako. Ano raw nangyayari sa akin? Sinabi ko sa kanya na sinakal ako ni San Jose. Tinawanan ba naman ako? Tapos pinukpok pa ako ng binabasa niyang libro. Nag-i-imagine na naman daw ako ng mga bagay-bagay. Palong-palo na naman daw siguro ako. Lumingon ako sa labas ng bintana. Wala na doon si San Jose. Lumabas ako tapos sinundan ko yung prosesyon. Nandun nga sa karo yung santo. Bumalik ako sa loob at naupo ng halos isang oras sa sofa. Pinag-iisipan ko kung ano nga ba yung nakita ko. Dahil po sa nangyaring yun na rin siguro ang naging babala sa akin ng Diyos para itigil ko na ang ginagawa ko. Isa sa mga naisip ko paano kung sa bahay ako abutan ng mga hallucination na yun? Paano kung magkasakit pa ako sa iba dahil sa mga bagay na nakikita ko na hindi naman totoo? Sa totoo lang po, hindi naging madali ang pag-iwas ko sa droga. Halos gabi-gabi akong hindi mapakali dahil hinahanap-hanap ng buong katawan ko ang sarap na dala ng ipinagbabawal na gamot. Pero nagawa ko. Nakatakas ako sa adeksyon. Sa ngayon, may trabaho na rin ako at nasa maayos ng kalagayan. Mag-isa lang ako ngayon sa buhay, pero napapalibutan ako ng mabubuting kaibigan na talaga namang hindi ako kinalamutan noon pa. Paminsan-minsan pa rin akong binabangungot at may mga pagkakataon pa rin na nagkakaroon ako ng mga hallucination. Pero hindi naman kasing lala noong nangyari sa prosesyon. Thank you sa mga nakinig dito sa kwento ko. Hello po sa lahat ng mga listeners natin. Ako po si Eman, photographer at makeup artist din sa mga kasal. Gusto ko lang sana ibahagi itong kwento na narinig ko mula kay Lola. Deboto si Lola ni Senyor San Jose, ang patron saint ng lugar namin. Simula pa raw noong dalaga siya, ay talagang isa na siya sa mga volunteer sa chapel ni Senyor San Jose.
Malaki naman yung chapel namin. Nabigay lamang daw ng isang mayamang politiko na bumisita minsan sa lugar namin at nakita yung santong nasa altar. Para raw nahipnotismo yung politiko at walang kaabog-abog na nagbigay ng malaking halaga para ma-renovate yung chapel na dati raw ay gawa lang sa mga kawayan at nipa. Nang lumaon, dumami nga ng dumami yung populasyon ng bayan namin at sa tulong na rin ng donasyon ng mga residente, nagpatuloy ang paglaki ng chapel ni Senyor San Jose. Tuwing March 19, araw ng kapiestahan ng San Jose, pinoprosesyon sa buong lugar ang santo para makita ng lahat ng residente. Ngunit isang araw bago ilibot ang santo, sabi sa amin ni Lola, pinapaliguan daw muna nila ito sa ilog na nasa likod ng chapel. Para rin daw kasing tao ang rebulto ni Senyor San Jose. Kapag daw pinaliguan ito sa ilog, makikita mo raw itong nakangiti ng ilang segundo pagkatapos maiahon sa tubig. Kapag nangyayari daw yun, marami sa mga residente sa amin ang naliligo sa ilog at may iba pa nga na iniinom ang tubig na dumadaloy doon. Nakakapagpagaling daw kasi ito ng kahit anong sakit sa katawan. Si Lola, dati na siyang may mayoma sa likod. Kailangan maoperahan ngunit wala kaming pera noon kaya ipinagpapasidyosin na lang ang lahat. 2 taon lamang daw ang lumipas ay gumaling ito at nawalang parang bula. May ilan pa nga na dumarayo sa lugar namin para lang masaksihan ang paliligo ni San Jose sa ilog. Pero may mga pagkakataon daw na ayaw nitong maligo sa ilog. Kapag ibinababa raw ang santo niya sa tubig at biglang naging makulimlim ang dating maaraw na panahon, lumakas ang hangin at biglang bumagsak ang ulan, ibig sabihin daw nito ay ayaw niyang maligo para iparada. Sa ganung pagkakataon, nilalagay lamang sa altar ang santo at hindi ito nililibot sa prosesyon. Sabi ni Lola sa amin, kapag ganito raw ang nangyari, nangangamba raw ang mga residente sa lugar namin dahil isa lang ang ibig sabihin nito. May masamang bagay na mangyayari. Pwede raw na sunog, tulad noong nasunog yung pinakamalaking grocery sa lugar namin, o kaya naman ay malakas na bagyo. Sa ngayon, nakatago na lamang ang santo ni Senyor San Jose sa likod ng altar. Sa tagal kasi ng panahon, natungkab na ang ilang bahagi nito. Yung nakadisplay sa altar ay kopya na lamang na ipinagawa sa isang eskultor. Hindi na rin isinasagawa yung paliligo sa ilog dahil dumumi na yung tubig na dumadaloy doon. Hanggang ngayon, tuwing Marso, dumadalaw pa rin si Lola sa orihinal na rebulto ni Senyor San Jose na nakatago sa likod ng chapel para punasan ito ng kanyang panyo. Ito na lang daw ang magagawa niya para sa santo. Laging inuulit-ulit sa amin ni Lola na ang pinakamagandang bagay raw na magagawa mo sa buhay mo ay ang maglingkod sa may kapal. At base sa itsura ni Lola, sa kapayapaan niya sa buhay, masasabi kong tama nga siya. Magandang araw sa mga kasama natin sa channel na ito. Ako po si Carlos, tubong Quezon Province at sa ngayon, nagtatrabaho bilang truck driver. 5 years na akong kasal at sa 5 years na yon, 2 na rin ang naging anak namin ng asawa ko. Marami rin po akong kwento tungkol sa pagmamaneho ko ng truck, lalo na kapag natutoka kami sa gabi ng mga kasama ko. Pero sa ngayon, ito munang experience ko nung nasa simbahan pa ako nagtatrabaho, ang ibabahagi ko sa mga listeners natin dito. Pagkatapos yun, nang gumraduate ako ng high school, sumubok naman ako sa college sa kursong HRM. Pero napatunayan ko na hindi talaga sa akin ang pag-aaral. Kaya imbes na sayangin ko pa yung pera ng mga magulang ko, nagpasya ako na maghanap na lang ng trabaho para makatulong din sa kanila.
Natanggap ako bilang helper sa simbahan na nasa kabilang bayan. Si Tito ang nagrekomenda sa akin. Sabi niya, mabait naman daw si Father at yung alok na sahod mataas na para sa isang helper. Totoo naman po yung sinabi niya. Talagang masayang magtrabaho sa simbahan dahil lahat yata ng kasama ko doon talaga namang masarap kasama. Isa lang yata ang ayaw na ayaw kong lugar doon sa buong simbahan. Sa bahay kasi ni Father, sa likod ng kusina ay may maliit na kwarto kung saan namin nilalagay lahat ng sirang bagay sa simbahan. Mga upuan, bakal, yero, lahat yun nandoon nakatago. Kahit yung mga sira-sirang santo sa simbahan ay doon din namin inilalagay. Marami sa mga kasamahan ko sa simbahan na yun ay takot din sa bodegang yun. Sabi nila, may naririnig daw kasi silang mga boses lalo na sa gabi. Kapag naman ikinukwento ko kay Father ang tungkol sa bodega, sinasabi niya lang na basta raw naniniwala kami sa Diyos. Hindi kami masasaktan ng kahit anong multo o maligno. Kahit pa, naiisip ko na lang, nakakatakot pa rin syempre. Isang gabi nga, nagising ako dahil sa mga ingay na nanggagaling sa labas. Una kong naisip, baka mga batang magnanakaw na naman. Lagi kaming nawawalan ng mga bakal na gamit sa loob ng simbahan. Sabi nung ilang matatanda, binibenta raw kasi ng mga bata yung mga bakal sa junk shop. Obligasyon ko syempre, nasawayin yung mga batang magnanakaw na yun. Tumayo ako, kumuha ng flashlight sa drawer. Nagdala ng maliit na kahoy na pamalo kung sakaling lumaban yung mga kabataan. Saka ako dumiretso sa labas ng kusina. Doon sa mga halaman malapit sa konkretong bakod, may nakita akong mga gumagalaw na bagay. Agad kong tinutok doon yung flashlight ko. Nakita ko na may 3 taong nakatayo doon sa halamanan. Mga bata nga. Para silang mga elementary students sa laki nila. Lalapit na sana ako nang mapagtanto ko kung ano yung nasisinagan ng flashlight ko. Hindi mga bata. May mga sira sila sa katawan. Parang mga pitak. Yung isa may tapyas pa ang ulo. Saka ito nagtakbuhan pabalik doon sa bodega. Nangilabot talaga ako nang maisip yung nailawan ng flashlight ko ay yun ding mga sirang santo na nasa loob ng bodega. Sa pagkakataong yun, isa lang ang nasa isip ko, ang makabalik sa kwarto ko. Tumakbo ako at naglock ng pinto sa kwarto. Kinabukasan, nagpasama ako dun sa isa pang helper ni Father. Pumasok kami sa bodega. Sa dinami-dami ng santong nakalagay doon, hindi ko na matukoy pa kung sino doon ang nakita ko nung gabing yun. Habang tinititigan ko silang lahat, nakaramdam ulit ako ng takot kaya lumabas na kami. Pagkatapos ng 4 na buwan, umalis din ako sa simbahan dahil nakahanap ako ng trabaho na may mas mataas na sahod. Siguro, isa na rin sa dahilan kung bakit ako umalis ay dahil sa takot ko sa mga sirang santo na nasa bodegang yun. Hanggang ngayon, kapag bumibisita ako dun sa simbahan, lagi ko pa rin naaalala yung nangyari. Magandang araw po sa inyong lahat at isang pagpupugay sa inyong suporta. Inaanyayahan ko din po kayong makinig sa aking channel, ang Mandirigma Horror Stories. Maraming salamat at mabuhay po kayo!